Pupuntahan niya si Charles Adamson at isusumpa niya. San ka pupunta? Diyos ko naman, baka mapano ka? Mayaman yun, Sisi. Sabi ni Lovely sa kanya at diretsyong sumunod ang tatlo sa kanya sa paglalakad niya. Kaya kong sarili ko. Kahit naman sino madedesperado sa pera na iyon. Bilyon yun. Kung siya na mayaman na sobra ay inaangkin ang hindi kanya. Paano pang tulad kong mahirap lang at salat sa pera? Hindi ako papayag talaga. Amin yun. Tatanggapin namin kahit kalahati pero sabihin na wala kami makukuha. Hindi pwede yun. Gigil pa din si Almira na nagmamarcha papalabas ng university. Sasama kami. Diyos me. Ninenervyos na sabi ni Lovely pero wala namang magawa. Tuloy ang mga ito sa pagsunod sa kanya. Kaya ko naman. Naiiyak na sabi niya sa mga ito pero kahit na pipila-pilantik ay sige pa rin ang pagmarcha sa may likuran niya. Pack one, pack all. Sagot naman ni Tina. Hindi siya umimik dahil alam niyang hindi naman niya maitataboy ang mga ito papaalis. Alam niyang dadamayan siya ng mga ito sa lahat ng bagay. Kung magka-trouble man, harapin niyang mag-isa at hindi niya idadamay ang mga ito. Sosolohin niya ang Sisi dahil desperada na siya at kung matigas si Charles Adamson, mas matigas siya. Mahaba ang leeg ng dalaga na nakatanaw sa may labas ng subdivision. Nag-aabang siya ng kalaban. Gagawin na lahat ni Charles Adamson. Wag lang ang batang laking squatter. Matalino siya. Oo. Magaling siya. Oo. May pinag-aralan siya. Oo. Pero hindi siya papayag na iisahan pa siya sa kabila ng hikahos niyang buhay. Nakahanda ang kanyang armas at anumang oras na matanaw niya ang lalaki na iyon ay talagang hindi siya papayag na hindi siya tatama. Nakita niya iyon minsan na sakay ng mamahaling sakyan kaya alam niyang itsura ng service ni Charles. Ang tatlo niyang mga kaibigan ay nakaupo lang sa mga batong nakadisplay sa landscape area sa harap ng subdivision. Almira, parang hindi maganda ang plano mo. Ani Valerie na nakatingin sa armas na hawak niya. Mas mabuti pang umuwi na kayo dahil baka madamay kayo. Kinabukasan ko nakasalalay dito. Kung sisirain niya lang din, tutuluyan ko na. Makabawi lang naman. Wala na siyang maisip na tama sa mga oras na iyon. Basta ang alam niya ay gagawa siya ng paraan para makuha ang dapat ay kanila. Nakita niya may umilaw na pula sa poste sa harap ng guardhouse. Ibig sabihin nun ay may papalabas na sasakyan kaya dapat na magmenor ang mga sasakyan sa highway. Pagkakataon na niya. Inihanda niya ang sarili. Nag-aabang. Naningkit ang mga mata niya nang bumukas ang gate ng subdivision at lumabas doon ang isang kulay gray na 4x4. Charles 214. Ayun na, ang pusang gala. Nakamenor iyon dahil papalabas ng kalsada. Kaya naman, sinamantala niya ang pagkakataon. Walang pagdadalawang isip na binato niya ang sasakyan. Piping nagdarasal na sana'y tumama siya hanggang sa makita niya na nabasag ang salamin sa likurang bahagi ng sinasakyan ng mandurugas. Diyos mio, Patsy na tayo! Patsy! Napatalon-talon ng tatlong bakla nang isigaw ni Tina ang mga salitang iyon. Hinila siya ni Lovely at bit-bit na nito ang bag niya pero nakawala siya. Tumatakbo papalayo ang tatlo pero siya ay papabalik sa sakyan ni Charles. Diyos ko day, mamamatay ako. Bumalik ka dito, Almira. Tili ni Lovely pero diretso siya sa nakatigil na sasakyan ni Charles. That's the right time. Tumayo siya sa harap ng sasakyan at malakas na kinalampag ang hood ng sasakyan. Baba! Magnanakaw! Bulyaw niya sabay duro sa windshield. Panginoon, anong ginagawa mo, prinsesa? Umalis ka dyan! Ani Mang Dante na gwardya. Hinawakan siya nito sa braso para ilayo pero matigas siya. Hindi, Mang Dante. Hayaan niyo ko. Ani at saka tumakbo papalapit na sa driver's side ng sakyan at yun naman ang pinagsisipa niya. Bumaba ka dyan! Hambog! Humahango siya sa pagtitimpi. Naiiyak siya na hindi niya maintindihan. Kinakabahan siya pero hindi niya matukoy kung para saan ang kaba na iyon.
Narinig niya na lumagitik ang pinto at kumatal iyon kaya naghanda siya. Bumaba doon ang pinakahihintay niyang makita. Halika na, Iha. Lumayo ka na dyan. Pilit sa kanya ni Dante. Hawak ulit siya sa braso. Let her do her stuff. Anang maotoridad na boses kaya halos tumikwas ang labi niya nang makita ang hindi man lang nababahala na itsura ni Charles. Ang walang hiya, naka-sunglass pa. It's my time to shine. Mabilis at gigil siyang kumilos, saka siya tumalon para maabot ang buhok ng lalaki. Magnanakaw! Damn it! Angal nito nang masabunutan niya. Hindi niya alam kung paano niya nagawa pero halos maglambitin siya sa katawan nito para lang maabot ang ulo. 6'4" siguro ang tangkad ng lalaki samantalang siya naman ay 5'2" pero walang malaking nakakapuwing. Damn it talaga! Mapapanod ka ngayon! Magnanakaw! Ganid! Ganid! Marehas niyang hinila ang buhok nito at nahawakan na siya nito sa braso. Maya-maya na sa katawan na niya ito nakahawak. When she realized that he's already bracing his arms around her waist, she let go. Itinulak niya ito sa dibdib pero siya ang halos tumalsik. Bumangga siya sa katawan ng 3 bakla na sabay-sabay na naman at tumili. Umalis na tayo, baby girl. Hindi natin kaya yan. Boses iyon ni Lovely pero kumawala siya. How dare you speak to me that way? Kung ipakulong kaya kita dahil sa pagbato mo sa sakyan ko, ano sa'yo? Napatiimbagang si Almira at naikuyom ang mga kamao. Ano ngayon sa akin? Magpipiyansa ako kung makuha ko ang pera na inaangkin mo. Huwag mo kong how dare you, how dare you? How dare you? Magnanakaw? Singhan niya rito pero umiling ito at papainsulto ang ngiti. Nakatikwas ang isang sulok ng mga labi nito at iiling-iling na pinagmamasdan siya. I can sue you for that defamation, Almira Dimagiba. Seryoso ang boses nito pero wala siya sa panahon para matinag. Kung pwede lang din kitang idemanda dahil sa pagnanakaw mo sa panalo ng papa ko, ginawa ko na. Huwag mo akong maalmi, Almira Dimagiba. Dahil wala kang alam kung hindi gulangan ng mga taong nasa paligid mo. Mahirap man o mayaman, mandurugas ka, nakakahiya ka. Yumayaman ka dahil sa pagnanakaw mo. Halos itulak niya ito sa dibdib pero siya pa rin ang halos matumba. What's your proof? Walang emosyon na sagot nito. Langya, bakit taig pa nito ang bato? Wala itong ekspresyon at walang pakaramdam. Napakahirap nitong basahin. Kung sa bagay, isa itong businessman at napag-aaralan ang ganoong bagay. Proof? Ikaw ang proof! Duro niya rito. Ikaw at ang ticket na hawak mo na porke nanalo ay sinasamantala mo ang kahinaan ng papa ko. Napakakapal na mukha mo. Buhay ka pa, nasusunog ng kaluluwa mo sa impyerno. Gigil siya dito at hindi niya inaasahan na sa blanco nitong ekspresyon ay bigla siya nitong haklitin sa braso. Be careful with your words, young woman. Iwinaksin niya ang kamay nitong nakahawak sa kanya at saka siya dito nakipagsukatan ng titig. Ikaw mag-ingat sa mga ginagawa mo dahil wala man sa amin ang tikat na pinanalo ng tatay ko. Ang karma, mabilis lang yan na babalik sa'yo. Anya rito, saka siya tumalikod. Sinalubong kaagad siya ng 3 niyang kaibigan at kanya-kanyang hawak sa kanya para mailayo na siya. Almira, post. Diyos ko! Bulalas at mangiyak-ngiyak na sabi ni Tino sa kanya. She's immovable and she's so mad. Ipaayos mong bintana ng sakyan mo. Galing sa nakaw. Hindi pa ako tapos, Mr. Adamson. Yun ang banta niya kay Charles dahil may isa pa siyang plano pagkatapos ng ginawa niya. You were wrong for messing me up, Charles said with his inaudible tone, but she just looked at him with so much hatred. Nye mo, damn you! Bulalas niya sa sobrang inis at tumikwas na lang ang labi nito. She's way fiercer than him and she'll prove it by any means. Kung nung unang beses na bumaliktad siya dahil dito ay hindi man lang siya nito tinulungan at wala siyang nagawa. Ngayon ay hindi na. Lalaban siya sa kayabangan nito at hindi na siya dito humahanga.
Gwapo ka. Aniya kaya natameme at napatigil ang tatlo niyang kaibigan. Nga ang mga iyon sa kanya, pati na ang gwardiya ni si Dante. Bulok naman ang pagkatao mo, she said after a while. Napatili si Lovely kaya napatalon-talon ng tatlo sa sobrang katuwaan. Isusumpa mo ang araw na kinukuha mo ang hindi iyo, Adamson, dahil sa oras na makaangat ako sa buhay, dedemonyuhin kita. Banta pa niya, saka siya tumalikod. Walang pag-asa ang katulad mo. Don't be such a hypocrite, young lady. Paano magpapantay ang katulad mo sa katulad ko? Muli siyang lumingon at sa tindi ng sakit ng salita nito ay lumuha siya. Don't be also self-assured. Karma is a bitch. If you're not familiar with that saying, paano tayo magpapantay? Literal niya itong nasuri. Paano nga ba? Diyos ko, sobrang laki nito physical man at sa uri ng pamumuhay ay ganoon din. Bakit ko sasabihin sa'yo? Di napaghandaan mo ang bagay na yon. Tuloy na siyang tumalikod at naglakad papaalis. Kasunod niya mga kaibigan pero hindi pa siya suko. May isa pa siyang gagawin. Kung ang anak ay nakausap na niya, kakausapin din niya ang ama dahil ang papa niya ay hindi iyon kayang gawin pa. Ano, basta na lamang isusuko ang 2 bilyong piso na parang sukling candy sa grocery store kapag may binili? Hindi pa siya suko. Almira stood tall in front of the building of Adamson Petroleum Corporation. Ang tinitingala niyang building, parati ay nasa mismong harap na niya ngayon at papasukin. Tama, papasukin niya ang building dahil ang sadya niya ay si Don Jaime. Gusto niyang makausap ang lalaking totoong kausap ng papa niya tungkol sa ticket. Huwag mong sabihin na ito na ang babatuhin mo. Nakangiwing sabi ni Tina sa kanya. Baka kahit kumeta hindi ito tablan. Natawa siya ng konti. Pare-parehas silang nakatingala at nakatitig hanggang sa lapitan sila ng gwardya. Nakangiti naman iyon sa kanila at hindi naman mukhang mambabaril. Miss at mga miss-missan, pasensya na pero bawal ang umistambay dito. Ano yun kaya kahit paano ay halos matawa si Almira. Todo ang simangot ng tatlo dahil sa sinabi ng lalaki na feeling miss ang mga ito. Makamiss-missan ka naman wagas. Angal naman ni Valerie kaya napakamot ng ulo ang lalaki. May sadya ba kayo? Kanina pa titig na titig si Nene sa building. Ani yun sa kanya kaya halos mapairap siya. Mahirap ditong pumasok. Magpapabook kayo gamit ang landline ng kumpanya. Bawat department na pupuntahan nyo, may kanya-kanyang telephone number. Pwede po bang i-book nyo ako ngayon? Tahasang sabi niya rito kaya halos matigagal ito. Wala ho akong telepono pero kailangan ko pong makausap si Don Jaime. Si Chairman baka mo? Sus, imposible iyan. Baka hindi lang 50 tanong ang itanong sa iyo ng sekretarya. Sige na ho Kuya Guard, kailangan ko po talaga siya makausap. Pakisabi na lang po ay si Almira Dimagi ba? Kilala niya po ako. Pakiusap niya rito pero panay lang naman ang kamot nito sa ulo. Biglaan niyang natanaw ang asawa ni Jaime. Naglalakad iyon sa lobby at mukhang papunta sa elevator. Doña Esmeralda! Sigaw niya at kagad naman siyang nahawakan ng lalaki sa braso. Huwag kang sumigaw dito. Medyo galit na ang utos ng gwardiya sa kanya at kinakaladkad siya papaalis. Doña Esmeralda! Sigaw ulit niya at napalingon na iyon. Sinabi nang huwag kang maingay, ako malilintikan sa'yo. Galit na ang lalaki at gigil na ang pagkakahawak sa kanya. Bitiwan mo siya. Pigil ni Tina sa gwardiya pero nagtatagis na mga ngipin noon dahil sumisigaw pa din siya hanggang sa itulak na siya ng lalaki. Umalis na kayo. Sabay-sabay na napatili ang 3 bakla nang matumba si Almira sa semento. Por Diyos, por Santo! Renato, bakit mo itinulak? Boses na iyon ni Doña Esmeralda habang papalapit kasunod ang mga bodyguards. Pablis siyang dinaluhan ng matandang babae at itinayo. Almira, I'm so sorry about that, iha. Nasaktan ka ba? Ang ulo mo, hindi ba tumama sa semento? Haplos kagad nitong ulo niya kaya naman umiling siya.
Binalingan nito ang gwardya at mabalasik ang mukha doon. I'll talk to you about this, Renato. Tumango ang lalaki tapos ay yumuko. Sorry po, madam. You should be. That is not the proper way to shoo a girl away. Come here, Almira. What do you want, Iha? May kailangan ka ba kaya ka nandito? Hinila siya ni Esmeralda papasok sa loob ng building. Kasunod ang mga kaibigan niya. Sasagot sana siya pero napatingala na muna siya sa loob ng building. Hindi lang pala labas ang magara sa building na iyon, pati ang loob. Pumait ang panlasa ni Almira dahil ang may-ari ng magarang building na iyon ay ninakaw pa ang yaman na para na sana sa pamilya niyang naghihirap sa buhay. Almira, Iha. Untag sa kanya ni Esmeralda, kaya naman ibinaling niya ang mga mata dito. Pwede ko ho ba kayo makausap? At si Don Jaime? Tanong niya dito. Nakatingin ito sa kanya at parang nagtataka pero tumango naman. Oo naman. Walang pag-aalinlangan na sagot nito. Almira's mouth hangs agape. Bakit ganoon ang paraan ng pakikipag-usap nito sa kanya? Wala ba itong alam tungkol sa nangyari? Parang hindi nito alam na nanalo ang tiket ng papa niya. Dito na lang kami, Sisi. Wait ka namin. Ani Lovely. Inukupan ng mga ito ang ilan sa mga upuan na gawa sa salamin. Diretso naman siya sa pagsama kay Esmeralda papunta sa opisina ng asawa nito. You're lucky I decided to come here. Kung hindi kita nakita, baka kung ano nang ginawa ni Renato sa inyo. Come inside. Let's go to Jaime's office. Tumango siya. Parang gusto niya makonsensya dahil sa ginawa niyang pambabato sa sasakyan ng anak nito dahil napakaganda ng pagtanggap nito sa kanya. Napahawak si Almira sa braso ni Esmeralda nang umuga ng konti ang elevator. She watched the number change and after a short while, they're already on 50th floor. Mga gwardya ang sumalubong sa mga mata ng dalaga. Sandamakmak na gwardya na nakahilera. Bodyguards ang mga iyon at hindi literal na mga security guard tulad ng tumulak sa kanya. Hila siya ni Doña Esmeralda at isang babae ang nagsusukbit ng bag ang nakangiti sa kanila tapos ay yumukod. Good afternoon, madam. Ani yun at tangulang naman ang isinagot ni Esmeralda doon. Nagulat siya sa dami ng telepono sa ibabaw ng mesa ng babae. Call center siguro ang cubicle na iyon kaya ganun kadami ang telepono sa harapan. Kulang na lang ay tubuan ng mga galamay ang babae para siguro masagot lahat ang tawag kung sabay-sabay na mag-re-ring ang mga iyon. Ipinagbukas sila ng pintuan ng isa sa mga bodyguards ni Esmeralda at doon sa loob ng pinaka-opisina ay nakita niyang naghahanda na rin si Don Jaime sa pag-alis. Honey, we have a visitor. Ani kaagad ni Esmeralda at mabilis na nilapitan ng asawa sa may lamesa. Nakatingin si Almira sa name board sa ibabaw ng salaming mesa. Charles Adamson, President, CEO. Doon ang opisina ni Charles Adamson? Bakit naman ang ama ang naroon at hindi ang mayabang na magnanakaw na iyon? Almira, what brought you here, Iha? Kumusta ang mama mo? Sinasalinan po ng platelets para makasurvive. Seryosong sagot niya at nawala naman ang mumunting ngiti ni Jaime pagkarinig sa sagot niya. We're so sorry to hear that. Anong sadya mo dito, Iha? Ulit pa nito sa kaiminawestra sa kanya ang upuan sa harap ng mesa. Naupo naman siya doon at wala siyang balak magpaligoy-ligoy pa. Galing po ako sa subdivision nyo. Hindi po ako nangolekta. Nambato po ako ng sasakyan. Aniya at sabay na napanganga ang mag-asawa. Nagkatinginan pa ang mga ito. Sus ko, baka inimenda ka ng binato mo, Almira. Bulalas ni Esmeralda sa kanya. Anak niyo po ang binato ko. Aniya matapos na humugot ng hininga. Nagkatinginan ulit ang mag-asawa. But why did you do that? Anong ginawa sa iyo ng anak namin? Inosenteng tanong ni Jaime sa kanya. Direkta siyang nakatingin sa mga mata nito at tingin niya ay parang wala talagang alam ang mag-asawa sa lahat. Hindi niyo ba alam? Nanalo po ang number ni Papa sa loto. Medyo natilihan ang dalawa pero nagpatuloy ang dalaga sa pagsasalita. Pinuntahan niyo ho kayo kahapon para kausapin pero ang anak niyo po nakausap niya.
At malinaw po na sinabi ng anak niyo na hindi kami bibigyan. Jesus! Napatutop si Jaime sa noo kaya mabilis naman si Esmeralda na inakbayan ng asawa na parang problemado. He said that? She nodded. Bakit po ganun? Bakit po ganun ang ugali niya? Parang pinalalabas pa nga po niya na wala namang nangyaring kasunduan. Mahirap lang po kami at yun ang inaasahan namin. Her tears pulled her eyes. Ang nanay ko po nasa ospital. Halos wala kaming makain tapos kami po ho ba ang pagnanakawan? Pasensya na po kayo sa term ko, Don Jaime at Doña Esmeralda. Pero ganun ang balak ng anak nyo. Itinatanggi na po niya na numero ni Papa ang nasa ticket na ipinagkatiwala niya po sa inyo. Umiiling si Jaime na tumingin sa asawa. This is so inappropriate. Esmeralda, we have to talk to our son about it. Hindi sa atin ang pera na yon. Ayokong sabihin ni Juanito na wala akong isang salita dahil ginawa ko naman talaga yun para tulungan siya. Tango ang isinagot ni Esmeralda. Hinawakan ng matandang lalaki ang kamay niya sa ibabaw ng mesa. I'll talk to him. I'm sorry about what he did and what he said, Almira. I promise, you'll get your prize. Ngumiti ito sa kanya. Sa sobrang katuwaan niya ay napahikbi siya. Salamat po. Bumalik ka dito bukas o kahit sa bahay. Do you have a number? Give it to me and I'll call you. Meron po. Mabilis niyang isinulat ang numero niya nang isulong sa kanya nito ang isang papel at ballpen. Mas may tiwala siya sa salita ni Jaime kaysa sa anak nito. Halata naman niyang wala talagang alam ang mag-asawa at lalong hindi ganoon ang pagkakakilala niya sa mga ito. Uuwi ka na ba? Sumabay ka na sa amin. Alok na Esmeralda sa kanya pero umiling siya. Kasabay ko ang mga kaibigan ko, Doña Esmeralda. Salamat ho sa pagpapapasok sa akin dito. Mauna na rin ho ako dahil nasabi ko na rin naman na po ang dapat. Nakangiti siyang tumayo at tumalikod. Wala siyang lingon pero sa dibdib niya ay dala niya ang buong pag-asa na makukuha nila ang dapat na para sa kanila. Para tuluyan ang magbago ang buhay nila. Sino bang hindi nag-aasam na yumaman? Ipokrita siya kung sasabihin niyang siya yun. Gusto niyang yumaman kaya nga sobra-sobra ang pagsusumikap niyang makapagtapos at makapagtrabaho. Kabababa lang ni Charles nang tawag niya sa isang agent para ibenta ang kanyang sakyan na binato ng batang iyon kanina. Tom, sa tanong buhay niya ay ngayon lang sa kanya may bumato. Kukunin na ang sasakyan niya bukas para sa auction. Bukas na bukas din ay bibili na siya ng bagong sasakyan. Kapalit ng sasakyan niyang nabasag ang salamin sa backseat. May gasgas na rin ang pintura ng pintuan. Kaya naman, ayaw na niya ng ganoon. He has to buy a new one in exchange for that. Nagpalakad-lakad siya. That woman is a real pain in the ass, babe. Palatak ni Gina sa harap niya. Nakaupo ito sa sunbed at naghihintay lang ng oras para umuwi. She has gotten into my nerves. And now, she has gotten into yours. Anito pa, pero umiling siya. I don't accept defeat. She will never win over me, babe. You know how good I am. Paniniguro niya rito. Nabuwisit din siya na sobra sa taga-squatter na iyon. Ipinakita nun sa kanya ang tunay na ugali ng isang lumaki sa lansangan. Pasagulera ang babae na iyon. Wala namang napatunayan. Wala namang ebidensya na nasa kanyang tiket. Sa mundo ngayon, mahalaga ang ebidensya. Kung wala nun, walang panalo sa laban. Gina stood up and smirked. I certainly know that. Sorry na lang siya. She'll rot and die poor. Anito na yumakap sa batok niya. She kissed him and so he kissed her back. Hindi niya pinansin ang kapapasok pa lang sa sakyan ng mga magulang niya dahil busy siya sa girlfriend. Gina makes him happy. She's his favorite dose of medicine when he's upset. I'm going, babe. I'll see you. Anito sa kanya. Charles smiled devilishly. Nakuha pa niya itong paluin sa puwet bago ito pumasok sa kotse.
matapos nakawayan ang mama niya. He was looking at her car as she drives away. Nakapamewang siya at nakalabi. Charles, tawag sa kanya ng papa niya, kaya lumingon siya dito. Seryoso ang aura nito, hindi ang tipikal na smiling face ng isang Don Jaime Adamson. We need to talk. Nito sa kanya kaya naman nakamot niyang kilay at nadilaan ang labi. He feels that what they will talk about concerns that Almira di magiba. In our office, now. Tumalikod si Jaime at tumawak naman sa braso nun ang mama niya. Sumunod siya ng tahimik. He entered the office and shut the door. Nakupo ng ama niya sa sofa at ganoon din naman ang ina niya. He also sat and arched his brows. What? Titig na titig sa kanya ang papa niya na para bang isa siyang kriminal na may ginawang kasalanan. Almira came to my office and talked to me. Did her father come and talk to you yesterday? He did. Kaswal niyang sagot. Almira is claiming that her father's ticket won, anak. Malumanay na sabi ng ina niya sa kanya at napakibit balikat lang siya. She's sorry, then. I don't know where I put their goddamn ticket. Nakita niya ang pagbuntong hininga ng papa niya. You're clever, we know, but we also didn't teach you to claim what's not ours. Those numbers belong to Juanito, son. Give them what's theirs. Don't. Iling niya na tila dismayado. You have your share, papa. You paid for the ticket and it's my right to claim what also belongs to us. I will not give them money. Hindi ko kasalanan na bobo ang ama ng Almira na iyon para ipagkatiwala sa iba mga numerong inaalagaan. Tumayo siya pero tumayo din ang ama niya. Don't eat, Charles! Galit na bulyaw ng ama niya. Maawa ka sa kanila. Sorry, papa, but it's not my vocabulary. I don't know where that ticket is and I don't even have a plan giving them money in advance. The question is, if we're the people who are in need, will they help us? Namulsa siya at saka tumalikod na parang wala lang sa kanya ang lahat. Hindi na siya lumingon pa. Wala siyang nikatiting na balak na sumuko sa mag-amang iyon, lalo na sa batang babae na iyon na sumira ng buong araw niya. Sabay, nagulat na napatingin si Almira at ang papa niya sa nakita. Si Doña Esmeralda? Anang ama niya sa seryosong boses kaya naman halos matawa siya. The rich old woman smiled at them as she walked closer to them. Nakatingin iyon sa kanya matapos natingnan ang mama at papa niya. Doña Esmeralda? Anang papa niya at todo rin ang ngiti kaya natakpan ni Almira ang labi. Itinatago niya ang paghagikik. Inilapag ng isang bodyguard ang basket ng mga prutas sa mesita nila. Kumusta kayo? Almira, Juanito, gusto kayo makausap ni Jaime. Pwede ba kayo ngayon? Pwedeng maiwan na muna ang isa sa mga tauhan ko para bantayan ang mama mo, Almira. Anito sa kanila. Nagkatinginan silang mag-ama at tumingin naman siya sa mama niya. Tumango iyon sa kanya. Sige na kayo at baka importante iyan. Kaya ko naman dito. Marami naman ako matatawag na magbantay ng ibang pasyente. Totoo iyon. Kahit paano ay naging kaibigan na rin nila mga bantay doon at parati silang nagkakakwentuhan kahit hating gabi na. Kaya ko naman ho, Doña Esmeralda. Isama niyo na ho sila at mukhang importante ho iyan. Anito pa kay Esmeralda. Sige, salamat. Salamat din ho. Sabi pa ni Ignacio sa mayamang babae. Babalik kami asawa ko. Magparami ka lang ng platito sa loob ng katawan mo para lumakas ka pa. Malay mo ba, paglabas mo, Donya platito ka na. Nakatingala sa kisame na sabi ng papa niya. Isang malakas na hampas ang dumapo sa braso ng papa ni Almira kaya natawa na lang siya. Puro ka talaga kalokohan, Juanito. Saway ng mama niya rito. Lumarga na kayo at nakakahiya kay Doña Esmeralda. Sakay ng isang limousine ay hindi makapaniwala si Almira sa nangyayari. Sa tanang buhay niya ay noon lamang siya nakasakay sa isang mamahaling sasakyan. Napakalamig sa loob na parang nasa SM siya at ang mas ikinatutuwa niya ay hindi man lang niya makitaan si Doña Esmeralda ng pandidiri na sakay sila ng mamahaling nitong sasakyan.
Mas mahal pa sa buhay nilang mag-ama ang sasakyan nito. Nakayakap siya sa braso ng papa niya at ito naman ay dinaig pa ang isang don sa pagkakaupo. Ang ngisi nito ay lagpas batok at feeling may-ari ng limousine. Parang limot na nito na visit ito kay Charles Adamson at ang kaharap nila ngayon ay ina ng lalaking iyon.